Alam mo ba kung kailan pinakadelikado ang kasamaan? Hindi kapag may masasamang tao, kundi kapag ang mabubuting tao, tahimik lang. Isipin mo to, hindi lahat ng laban ay may sigawan. Hindi lahat ng mali ay may kaguluhan. Minsan, ang pinakamatinding pagkatalo nangyayari sa katahimikan. At doon nagsisimula ang tunay na problema. May isang simpleng katotohanan na madalas nating hindi napapansin. Hindi kailangang maging masama ang lahat ng tao para manalo ang kasamaan. Kailangan lang walang gumawa ng tama. Minsan, hindi tayo yung gumagawa ng mali, pero nandun tayo. Nakikita natin, naririnig natin, naiintindihan natin, pero pinipili nating manahimik. Bakit? Dahil ayaw natin ng gulo, dahil ayaw nating ma-involve, dahil iniisip natin, hindi naman ako yung may kasalanan. Pero isipin mo to, kung lahat tayo ganyan ang mindset. Sino ang tatayo? Sa totoong buhay, hindi laging obvious ang evil. Hindi lang ito yung kontrabida sa pelikula. Minsan, ito yung unfair na sistema sa trabaho. Yung pambubuli sa school, yung panlalamang sa kapwa. Yung kasinungalingan na tinatanggap na lang dahil ganun na talaga. At ang masakit? Minsan alam nating mali, pero mas pinipili nating maging komportable kaysa maging tama. May isang empleyado, tahimik lang siya, masipag, mabait. Araw-araw, napapansin niya na may kasamahan silang niloloko, ina-underestimate, minsan tinatawanan pa. Alam niyang mali. Pero hindi siya nagsalita, hindi dahil gusto niya, kundi dahil natakot siya. Natakot na baka siya naman ang pag-initan. Natakot na baka mawalan siya ng trabaho. Natakot na baka mapahiya siya. Hanggang sa isang araw, umalis yung taong inaapi. Tahimik pa rin siya. Pero sa loob niya, may mabigat. Kasi alam niya, may chance siya na gumawa ng tama, pero pinili niyang wala na lang gawin. At dun siya natuto, na minsan ang pananahimik, hindi neutral. Minsan ito ay side ng mali. Ang kabutihan, hindi passive. Hindi sapat na mabuti kang tao sa loob ng bahay mo. Hindi sapat na wala kang ginagawang masama. Kasi sa mundong puno ng injustice, ang pagiging neutral, kadalasan tumutulong sa mali. Hindi mo kailangang maging bayani agad. Hindi mo kailangang sumigaw sa lahat ng pagkakataon. Pero minsan, sapat na ang magsabi ng, hindi tama yan. Stop. Hindi ako sang-ayon. Maliit na bagay. Pero malaking impact. Siguro ikaw may moment ka rin na ganito, yung may nakita kang mali, pero di ka nagsalita. Yung may pagkakataon kang tumulong, pero pinili mong umiwas. Yung may chance kang maging boses, pero pinili mong manahimik. And that's okay kasi tao lang tayo. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo manonood lang? Hanggang kailan tayo magiging spectator ng maling nangyayari? Kasi tandaan mo, hindi kailangan ng kasamaan ng maraming tao. Kailangan lang nito ng tahimik na mabubuting tao. Paano kung simulan natin baguhin yon? Hindi sa pamamagitan ng pagiging perpekto, kundi sa pagiging conscious. Next time na may makita kang mali, tanungin mo sarili mo, anong maliit na bagay ang kaya kong gawin? Hindi kailangan grand gesture, hindi kailangan viral. Minsan, ang tunay na kabutihan, tahimik pero may tapang. Sa dulo ng araw, hindi natin makokontrol ang lahat ng kasamaan sa mundo. Pero may kontrol tayo sa isang bagay, kung paano tayo tumutugon dito. Hindi ka kailangang maging bayani ng lahat, pero pwede kang maging bayani sa isang sitwasyon, sa isang tao, sa isang pagkakataon, sa isang desisyon. Kasi minsan, ang mundo hindi nagbabago dahil sa malalaking aksyon, kundi dahil sa mga taong tumigil na sa pananahimik. Kaya sa susunod na makita mo ang mali, huwag mo agad isipin kung gaano kakaliit. Isipin mo na baka ikaw na ang hinihintay para magsimula ang tama.